Ignorantia, juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santamaria. Ito ang Legal Basis. Dean Mel, magandang umaga Dean Mel. Magandang umaga, Ted at DJ Chacha sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Oo, Si Dean Mel Santamaria po ito. paunawa lang doon kanina sa amin po napag-usapan tungkol dito sa mga, alam nyo na, itong mainit ngayon ng mga... Itong desisyon ng Supreme Court na ang red tagging daw ay banta sa right to life, liberty, and security. Maganda pag-usapan ito. Sa dami ho ng na-red tag, lalo na ho nung nagdaang administrasyon. Go ahead po din. Tama ka dyan, Ted. No? Sa unang pagkakataon, formally sinabi ng ating Korte Suprema na ang red tagging ay tinuturing na threat o paglalagay sa panganib sa isang taong karapatan niyang mabuhay ng panatag, sa kanyang right to liberty at sa kanyang seguridad. At para maprotektahan ang sarili mo sa red tagging, meron tayong tinatawag na remedyo, yung writ of amparo. Kaya inugnay ng Korte Suprema ang writ of amparo sa red tagging. Sapagkat sa writ of amparo, sabi ng ating batas, ito ay isang remedyo na pwedeng ihain sa korte ng sino mang tao na na-violate ang kanyang right to life, liberty, at security. At hindi lang doon, hindi lang na-violate. O isang taong niligay sa panganib ang karapatan niyang mamuhay ng panatag, ang karapatan niyang maging malaya, at ang karapatan niya maging makadama ng seguridad. Kung iyan ay nililigay na sa panganib, maghain ka na ng writ of amparo. At ano ang gagawin ng writ of amparong ito? Uutusan ng korte na yung mga nagbabanta, yung mga nagpaparatang, punta kayo sa korte at ihain nyo nga dito lahat ng impormasyon nyo. Bakit ang nire-red tag nyo ang isang tao? Sapagkat sabi ng korte, ang ganda ng explanation ng korte. Sabi ng korte, kasi basta't nag-red tag ka, ang nililigay mo sa panganib, sapagkat may mga, kung hindi man ang gobyerno, may mga vigilante dyan, may mga panatiko dyan, may mga diehard dyan na maaaring ikaw ay patayin o ikaw ay itungo sa tinatawag na enforced disappearance. Iyan ang resulta ng red tagging. Kaya sabi ng Korte Suprema, kaya ang mga huwes, basta't nakita nyo na ang isang petisyon ay mukha namang kapani-paniwala, hindi proof beyond reasonable doubt, kundi prima facie level lang, na may mga aligasyon na talagang na maliligay sa panganib ang isang tao sa kanyang seguridad, issue nyo na ang writ of amparo. At pagkatapos noon, magkakaroon ng isang maikling hearing, summary hearing, at igagrant kung nararapat yung tinatawag na writ of amparo. So, iyon ang sinabi ng Korte Suprema. Okay, ito muna, Dean Mel, no? Kasi ngayon, sa pakakaalam ko at alala, wala pa naman talagang batas, no? Laban sa red tagging, right? There's no law yet, okay? So dito po sa kaso po nitong itong kaso po ni Sigfred De Duro na pinanggagalingan po dito ng Supreme Court decision na ito, ano ba ang definition ng red tagging at ano ho ba ang ibig sabihin ng writ of amparo? Okay. Ang red tagging ay ang pagsasalantad, pagsasiwalat, pagsasapubliko na ikaw ay konektado sa CPP, NDF, NPA. Yan ang tawag na red tagging. At tinuring ng korte na ang pag-red tag sa iyo ay nilalagay sa panganib ang buhay mo. Sapagkat sa kanilang kinuwento, madami na ang nangyari na nagkaroon ng red tagging at nahantong sa pagkamatay ng 2 o 3 tao. No? Yun nga ang kwento rin ni De Duro sa kanyang petition. Kaya ang red tagging ay ang pagbabanta, pagsisiwalat, sasamadla na ikaw ay kaanib
sympathizer, nasa hierarchy Oo. ng CPP-NDA. At ang writ of amparo naman ay remedyo na pwedeng ihain sa korte para ang mga taong nare-red tag ay makakuha ng kautusan sa korte na yung mga nagre-red tag sa kanya, isiwalat nyo. Lantad ninyo kung saan ninyo nakuha yung mga impormasyon na yan. Mm. Kumbaga, kahit na hindi sabihin direkta na miyembro ka ng NPA, komunista ka eh. Ayun na lang ho, sa pagsasabi lang na komunista ka. Itong taong ito, komunista ito. Itong taong ito, pumapanig sa mga komunista. Yun ho, red tagging na yun din. At sabi pa nga ng batas ng rules ng ating Korte Suprema sa procedure ng writ of amparo, yung tinuturing na presumption of regularity ng public official na may kung ginawa sila, magsisimula muna tayo na tama ang ginawa nila. Hindi mag-a-apply dito. Hindi mag-a-apply. Hindi mag-a-apply ang presumption of regularity ng mga tao sa gobyerno na nagre-red tag. Hindi. Kaya ang pasanin ay nasa kanila, na sabihin nila at ilantad nila kung saan ba talaga nila nakuha yan. Yung matrix na yan na pinakita mo sa halimbawa sa buong mundo, saan galing yan? Di ba kasi basta't ginawa mo yon, hindi mo na talaga mapipigil ang mga tao, maaring tao ng gobyerno, maaring panatiko, maaring vigilante, di ba? O maaring nai-inspire lang kung anong gawin sa iyo at baka humantong sa extrajudicial killing at saka sa enforced disappearance. Yun. So, klaro po ito na yung writ of amparo, writ ang ibig sabihin, order, ano po, din, no? Okay, so dito, yung mga binabansagan na mga komunista, kaalyado ng NPA, kahit na po itong mga Makabayan Black, di ba? Ito ho ang kanilang bansag dyan, mga komunista yan, mga front ng NPA yan. That's red tagging. So maari kang dumulog sa hukuman, sa lower court, at sabihin mo sa hukuman na ako'y nire-red tag nitong mga either sino man pong individual, gobyerno man o hindi, at kinakailangan patawag ng hukuman to, papagpaliwanagin sa hukuman. Ganun po iyon. Tama. Okay. Iyan, at pagkatapos yan, yan tinatawag na, yan, basta nag-file ka ng petition dyan, kung merong magandang kwento at maayos naman ang kwento, dapat i-issue na yung tinatawag na writ, no? At pagkatapos magkaroon ng summary hearing, igagrant na yung privilege ng writ. At yung privilege ng writ, sabi ng Korte Suprema, basta't ginrant ang privilege ng writ, eto taong gobyerno, i-specify na ng Korte kung ano ang dapat nyong gawin. Yung detalye na talaga, detalye na ng gusto. Okay. And kasama ho ba dyan yung pagbabawal na sa kanila? Na ipagpatuloy yung ginagawa nilang red tagging? Siyempre naman, Ted. Kasama na yan at kasama na rin dyan ang pagbubura. Pagbubura. Pag-erase ng lahat ng mga dokumento, informasyon na sa kanila, akala nila ay iyon ang base ng red tagging nila na maaaring hindi naman pala. Ayan. Okay, sige po. So, ito ho ay this is one for the books din. Ngayon lang ito inilabas ng Supreme Court na decision tungkol nga dito sa nauuso na red tagging. Oo, dito talagang opisyal na kategorikal na dineklara ng Korte Suprema na ang red tagging ay tinuturing na threat o paglalagay sa panganib sa seguridad ng isang tao na maaaring humantong sa kanyang pagkawala o kanyang pagkapatay na iligal. Opo, kasi po ito ay nagsimula muna nga sa reklamo ng isa pong itong si Diduro sa Regional Trial Court. Ang RTC, dinismiss ito. Kaya sila napilitan pumanig ng Supreme Court, no? Hindi sila pinakinggan. Guard din. So, kasi nagsimula ito nung inanyayahan sila Diduro sa isang Iloilo Provincial Peace and Order Council. At doon lahat ng sektor ng mga lipunan. Nandun ang parte ng mga makabayan, nandun ang military, nandun ang mga opisyal ng gobyerno, nandun pa mga si Governor Defensor noon. Pagkatapos ng parte na ng military, nagkaroon sila ng presentasyon at nagkaroon sila ng diskusyon at nilantad nila na si Diduro ay kasapi nasa loob ng hierarkiya ng CPP, NPA, NDF. At pagkatapos noon,
nung mga sumusunod na mga panahon, medyo madami nang sumusunod sa kanya, natatakot na siya, wala na siya yung takot niya lumalaki na kaya naghahain siya ng petisyon. At sabi niya nga sa petisyon, at tingnan niyo nangyari dito. Yung mga kasama kong pinopost niyo sa Facebook, nakasama ako. Yung mga nililigay niyo sa mga publiko, dalawa diyan namatay. Oo. Si Jose Porguia at saka si Vargas. Talagang merong parang koneksyon. Di ba? Kaya kailangan niyang writ of amparo. Pero ang ginawa nga ng korte, dinismiss ka agad. Oo, and kaya po pumanik sila ng Supreme Court, and then yung nga sinasabi na itong ginagawang red tagging ay banta ito sa buhay ng tao, no? Una, hindi ka na, kapag ikay na red tag, takot ka nang maglalabas kasi baka biglang may sino dyan, vigilante o kaalyado ng AFP o sino man, damputin ka na lang, mawala ka na lang. Totoo yan. Sabi nga ng Korte Suprema, ang right to security ay freedom from fear. Dapat hindi ka natatakot sa isang malayang sosyedad na sabihin ng gusto mo na lumabas ka, pero sa red tagging, bansag lang na wala man lamang ka base-base, natatakot ka na. Matatakot ka na. Iyan ay isang pagkikitil ng iyong kalayaan sa iyong isa-isang buhay na panatag, sa iyong kalayaan at saka sa iyong seguridad. Sige, so next time din pag-usapan natin yung freedom from ICC. Ang init ng usapan nyo. Okay, ganda nun paano yan din ha? Minsan nga paliwanag mo nga sa amin ito na itong sinasabi na, di ba ang ICC, wala naman silang pulis na mag-serve ng arrest warrant, di ba? Pero alam mo ngayon sa larangan ng international law, may tinatawag na shaming punishment, yung pagpapahiya. Okay. Yung pagpapahiya na ikaw ay i-judge ng ICC, ng isang international court, sasabihin lahat ng kabulukan mo at sasabihin rin lahat ng walang ginawa ang gobyerno at ito'y inilalantad nila. Bagamat tama ka, hindi masyado ma-enforce physically, may tinatawag na international shaming, yung pagpapahiya na maaaring makaapekto doon sa pinag-uusapan nyo kanina sa ekonomiya ng Pilipinas sapagkat madami tayong mga benevolent benefactors na ginagawang kondisyon na ang human rights ay dapat igalang ng Pilipinas. Oo nga. Yan. Yes. Ay nako din, kung maaari lang po hanggang bukas tayo dito, pero have a good weekend. We'll see you again next time. Thank you again for sharing your wisdom sa aming pong programa. Mabuhay ka din, mabuhay. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Buhay kayo lahat. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.